Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. June 20, 2014 ang ating petsa ngayon. Araw na naman po ng Biyernes. At sumasa inyo ang programang Ang Tipo Kong Negosyo na hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Po si Tess Ramirez at ang aking partner ay walang iba kundi ang napakaganda at napakasexing PR Director ng DTI na si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner. At sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, magandang umaga po ngayong maulan na Biyernes. Ako, partner, pwede ba ikaw ang maging PR manager ko? Ay! Ba't ako napili nyo? Dapat nga kayo ang maging PR manager ko. Anyway, samahan po ninyo kami at isang oras na naman tayo magbabalitaktakan at kung ano-ano pa. Ngayon maulan, Director Thelma, masarap kumain, di ba? Masarap Sana kumain. nakapag-breakfast ng maayos yung ating mga listeners ngayon. Pero yung mga bumibili ng ulam sa karinderya, naku may napansin sila, ang mahal na ng ulam. Naku, huwag mo na ipaalala, ikaw naman, oo. Hindi Pero, kasi nga, 'di ba, yung yung normal na presyo niyan 30, pero ngayon umabot ng 50 pesos tapos yung bawang halos wala ka nang makita tinaasan pa ng presyo. 50 pesos isang order. talaga? 'Di ba dapat Mga nagsasamantala yan, partner. marahil nga, Sa pero sitwasyon. sana Director Thelma pwede bang maisama dun sa monitoring ng DTI yung presyo ng mga ulam sa karinderya? Nako, isasama natin yan bukod pa sa pagmamonitor natin sa presyo ng bigas, presyo ng bawang, presyo ng manok, at kung ano-ano pang mga ibang commodities. Kasi nga Tumataas, nagsalita na yung National Price Coordinating Council na dahil sa sitwasyon ngayon, lalong-lalo na sa bigas na kahit sino, hindi lang ordinaryo yung mamamayan ng kumakain ng bigas, apektado lahat, hindi ba? So, babahain nila ngayon ang merkado ng bigas. Kasi dati, 4,000 tons lang ang rini-release ng NFA. So, ngayon, ang rekomendasyon ay gawing doble kung hindi triple ang ipalabas nila. Marami naman palang bigas sa bodega natin. Oo, dapat ilabas na yan. Tsaka, pag NFA rice, talagang abot kaya ang presyo. Correct. Ayan, di ba? So, makatulong nga sana. Kasi ang presyo sa amin, yung pagkakabili ng mother ko dun sa bigas, 47 yung pinaka mababa. Ha? Per I-report kilo. yan ang ni Mami. Sabihin mo, dali, baka yan ay nag-overpricing para magawa ng ng hakbang, yung nagtitinda na yan. Ayan. At dun sa mga nakikinig na ganyan din, yung kanilang experience, saan ba sila dapat tumawag, Director Thelma? Siyempre, ang ating telepono, ang DTI hotline, 751-3330. Yan po ang inyong tandaan. Ireklamo po ninyo yung mga nag-overpricing at dahil dapat natin masiguro na yung ilalabas naman na bigas ay aabot sa ating mga consumers. Alam mo, partner, mayroon pa isa palang recommendation na imbis na idaan sa mga retailer, kunyari,
mga government agencies, kailangan ng mga empleyado nila ng bigas, hindi ba? So, yes. diretso na silang makiki-coordinate sa mga ahensya para doon na mag-release at doon na bibili ang mga empleyado. Ayun. Okay ba yun? Wala nga naman. Okay na okay yun. Oo. Di ba yung mga ahensya, usually meron silang co-op or yung mga tindahan na tinatayo dyan para mas mura. So yun, pwedeng gawin yun, di ba? Oo. Kagaya dito sa PBS, may mga binibentang kung anik-anik. Ayun, dito na rin umiikot. Ganon. Kasama na ito sino? Susino, wala pa eh. Wala? O ba, pwede natin pasukin yung negosyo kung gano'n. Yun. Anyway, napapalayo tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Hindi, malapit ito, Director Telma, kasi tungkol sa pagkain, di ba? Pero dito, sa okasyon na ito, siguradong hindi pang karinderya yung mga klase ng pagkain, sapagkat parang ito yung kinakain ng mga kagaya nyo. Diba, mga dugong buhaw. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayong empleyado, ano ba? Diba? Hindi. Especially occasion kasi ito. Kasi, pagka itong okasyon na ito ang pinag-uusapan, syempre, best foot forward. Oo naman, syempre. Diba? Kasi minsan lang ito eh, di ba? Oo. Minsan dapat lang sa buhay. Minsan lang. Mangyari. Inaantay ko nga yung sa'yo eh. Ah? Huwag nyo lang hintayin, darating din yun. Ganon. Baka puti na ang uwak. Diba? Anyway, pag-uusapan po natin ngayon mga paghahanda para sa wedding. Dahil ang June ay isa ring itinuturing na wedding month. Ano nga ba yung mga tradition sa likod ng mga weddings? Ano yung mga dyan? Yung mga di ba, mga naniniwala sa pamahiin, mga Katoliko, Director Telma, ano ba yung mga... Una-una, yung sukob, hindi ka pwedeng magpakasal kung nauna na yung kapatid mo. Ayun ba yung sukob na tinatawag? Yes. Kasi parang nag-aagawan yata kayo. So, dapat kung nauna si ate, si Bunso sa susunod na taon. Ayun. So, isa lang yan sa mga pamahiin, Pero kausapin natin ang isang eksperto pagdating sa weddings. Yan ang una natin panauhin sa umagang ito sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Yes, at para yan sa ating unang segmento. Suyap-suyap. At nasa linya na ating makakausap, Director Telma. Yes, ang ating unang panauhin, ang owner ng The Wedding Library. Usually, pag naririnig mo, library, kung ano-ano mga libro, various topics, pero ito specifically for weddings. Tanungin natin at kausapin si Miss Winnie Natividad. Good morning, ma'am. Good morning, Miss Selma. Good morning, Miss Beth. Good morning po. Okay, welcome to the program, and we're glad to have you with us. Thank you. Okay, una nating tanong, ano po ba ang wedding library? Bali ang wedding library, ang pinaka talagang tinitinda niya, nagtitinda kami ng mga aksesorya para sa wedding. So mula dun sa mga church accessories hanggang reception accessories, meron kami. Tapos meron rin mga souvenirs, tsaka So, complete package. ng libreng contacts ang mga ikakasal ng iba't ibang wedding suppliers. Okay. So, that's different from wedding planner. Bali, meron kaming mga kaibigan ng mga wedding planners na pwede naming irekomenda sa mga ikakasal. Kami mismo, kami yung parang tindahan ng mga produkto. I see. Napakahirap partner magplano ng wedding. Usually yan, Miss Winnie, di ba, 1 year before ang planning niyan. Mas maganda na 1 year before, Miss Telma, Miss Tess. Kasi pag 1 year before, makukuha mo yung mga wedding suppliers na gusto mo kasi marami sa kanila nabubuk. In fact, more than 1 year in advance pa nga. Kasi hindi ka masyadong harass. Kasi yung iba parang pag malapit na, parang parehong tense na nag-aaway na kasi hindi pa tapos, marami pang detalye ang kailangan. So, talagang maganda 1 year before, pati yung date na gusto mo, makukuha mo. In fact, yung mga malalaking simbahan, more than 1 year before nga, ibinubok na. Really? Pero sa inyo po, Miss Winnie, ando na yung lahat ng kailangan, yung binanggit nyo kanina, kumbaga whole package, nando na.
Oo, pero hindi mo naman kailangan kunin ng whole package. Usually, pwedeng halimbawa, bibili ka lang ng mga accessories para sa church or accessories para sa reception. Pwede yon. Or souvenirs lang, invitation. Ilang years na yung inyong negosyo na wedding library, and how did it start? More than 15 years na yung unang branch namin nasa Mega Mall, SM Mega Mall, yung unang-unang branch. More than 15 years na yon. Actually, nagsimula yon kasi yung asawa ko nasa flower business. Yung Ayun. mga cut flowers. Oo. Nung binata pa siya. Tapos nung nag-asawa kami, nalinis sa mga wedding flowers, yung mga arrangements para sa wedding. So, nag-expand. So after nun, sorry? It expanded. Tapos, yun, nakita namin habang nakipag-usap kami sa mga ikakasal na, marami sa mga ikakasal na babae nagtatrabaho. So, isinisingit lang nila sa kanilang mga lunch breaks or weekends or sa hapon yung preparation ng wedding. So, nakita namin kung gano'ng kahirap. So, nakita namin yung parang niche na mas maganda kung may isang wedding shop na halos lahat ng kailangan niya nandiyan na para mas madali para sa kanya. Ayun. Sa panahon ngayon, Director Telma and Miss Winnie, parang yung iba, nagdadalawang isip sila na magpakasal kagad kasi sa mahal ng presyo. Sabi nila, naku, 100,000, bilyon ba ang gagastusin dyan? Mga magkano kaya? Yung pinakamura sa ngayon, ha, Miss Winnie? Hindi ako wedding coordinator, so yung actual na figure hindi ko alam. Pero depende naman yan kasi marami naman tayong mga wedding suppliers. Hindi naman, parang ang importante kasi from the start na magpe-prepare ka, alam mo kung ano yung budget mo at ano yung kaya ng budget na inalot mo. Hindi pwedeng parang bonggang-bongga, pero yung budget Wala ka mo namang ganito. pera. Oo, wala na pala isang kakainin na Pwede susunod ng wedding na hindi masyadong mahal. Pero kailangan, kumbaga realistic ka rin kung ano yung kaya ng budget. Right. Ayun. Siyempre, ang pinaka-importante pa rin yung pagmamahalan yung mag-asawa. So, kahit simple lang, basta well-prepared, maganda rin naman kalalabasan nun. Correct. Tsaka, yung iba dyan, di ba, napaka 1 kilometriko ang haba ng mga ninang para makatanggap na mas maraming regalo, partner. Para lang masabing bonggang-bongga ang kasal. Yun. Mautak yun pagka ganun. Kasi paglipat nila sa bago nilang tahanan, puno na yung appliances nila. Ay, oo. Yung mga tinatawag na wais, Director Telma. Wais. Pero, seriously, hindi ba, yung pagpapakasal naman na ay just a formal announcement to the public that you two are are marrying each other because you love each other, yung gano'n. So, hindi kailangan na enggrande kung wala ka namang pera. Parang kailangan alam mo rin kung hanggang saan dapat yung budget mo. Siyempre, matitake into consideration natin na sa babae kasi parang ito yung isa sa pinakamahalagang harap sa buhay niya. Kaya siyempre, medyo gusto rin niya na talagang maganda rin. Right. Bakit ba yung June ay isa sa tinaguriang wedding month? Sa Western world, nagsimula yan yung June bride. So, hindi dito sa atin. Parang medyo, akala nga ng iba pag June yan yung mas maraming kinakasal. Pero sa atin talaga, ang pinakamaraming kinakasal ay December, hindi June. Ay, oo. Okay. Yung Mas pala. gusto ko nga December kasi malamig ang panahon. Oo. Yun rin yung isang dahilan ng maraming bride kung bakit December. Tapos marami kasi sa mga nasa ibang bansa ang nakakauwi pag December. So yung mga kamag-anak na gusto nilang imbitahin, nakakauwi for December. Tapos syempre festive talaga yung month ng December. So parang tamang-tama dun sa okasyon. Ayun, okay. Eto, meron yatang balak na magpakasal na kikinig sa atin si Jewel from Makati. Ang tanong po niya, paano daw po makakatipid yung mga ikakasal para hindi mabaon sa utang? Ayan. Ang sabi ko nga, sa simula pa lang dapat realistic kayo. Alam nyo kung ano yung nakaalat lang para sa kasal. At hanggat Fit to the maaari, budget, in other words. hanggat maaari, yung mga gugustuhin nyo sa kasal ay ayon doon sa budget. Kasi minsan nagsiset ng budget, tapos sa gitna ng preparation, gusto ko rin to. Ay, hindi naman tatama doon sa budget. Siyempre, kung mas malaking budget mo, mas marami, kumbaga mas mahaba itatakbo niya. Pero kung maliit lang yung budget mo,
syempre, mas simple rin lang yung pwede mong kunin ng mga serbisyo or products, ganun. Yung iba nga, partner, papakasal muna sila civil. Tapos pag nakaipon na sila, tsaka sila nagpa-plan for a grand church wedding. Later Diba? na lang yung church wedding. Oo. Okay. Ayun, yung wedding preparations talaga, mabusisi at madugo yan, di ba? Pero sabi nga ng marami, mas nagiging problemado sila doon sa aktual na okasyon. Ano ba usually yung mga nagiging problema po? Base na rin sa inyong mga karanasan, Miss Winnie, dahil matagal na rin kayo sa industriya. Yung sinasabi niyo actual na nagiging problematic during sa actual na ng araw, yun ay yung hindi masyadong preparadong wedding. Na parang maraming lumalabas na gusot sa wedding dahil hindi siya actually masyadong preparado. Oo. Pero sa preparations naman, minsan ang hindi na pagkakasunduan ay una, yung budget nga. Halimbawa, yung isa gusto mas engrande, yung isa naman mas gusto mas matipid. Doon usually nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pangalawa naman, yung maraming nasusunod. Halimbawa, yung parents ng couple, may inputs, yung family, yung mga sisters, brothers, yung mga kaibigan, meron ring inputs. Tapos yung mag-asawa, hindi na tuloy nila alam kung ano yung talagang gusto nila. Ayun. Naku, mahirap yun baka mamaya ilang araw lang, away na yung mangyari. Tapos break na kagad, hiwalay na. Actually, sa mga wedding coordinators nga nakakilala namin, meron kaming nababalitaan na merong hindi nga natutuloy na wedding dahil lang sa hindi pagkakaunawaan sa wedding preparations. Oo. Tama yun. Usually kasi, parang whoever spends for it, yun ang nasusunod di ba? Siguro good communication lang na from the start alam kung sino yung dapat final say. Oo. Ako sabi ko yung sa budget. anak ko na mga lalaki, bago kayo magpakasal, mag-ipon muna kayo. I will not spend for your wedding. Pababayaan nyo silang gumastos. Oo. Dapat sila, para meron silang goal, di ba? Oo nga. They Yung have iba to kasi, save for it. humihingi pa kay nanay, kay tatay, di ba? Correct. Kasi ang point ko doon, kung ikaw ay magpapakasal, dapat handa ka na financially, psychologically, emotionally. Lahat yun. Kasama yun sa pagpapractice. Oo nga, kasi gagawa ka sariling buhay mo na eh. Correct. Dapat maging independent na. Ayun. So, ano-ano ba ang makikita sa the wedding library? Aside from the list or directory of wedding suppliers, Winnie? Bali, halos lahat ng mga aksesorya mo para sa kasal. So, halimbawa sa simbahan, yung mga aras, Bibles, pillows, lahat ng gagamitin mo para sa, pati mga veils, ganyan, nandiyan na. Tapos yung para naman sa reception, yung mga guest books. Ngayon, uso na kasi yung money gifts. Nire-request na ikakasal. Minsan nilalagay sa invitation na we request monetary gifts, ganyan. Meron ng mga money box or money bags. Talaga? Para doon na ilalagay yung mga money gifts ng mga... Instead of a bridal registry, pera na lang, ganun? Actually, nakalagay minsan doon sa ilalim ng invitation na parang to the effect na parang we would prefer money gifts, ganun. Pero hindi ba nakakaano yun? Doesn't that sound like against our culture? Parang ngayon ko lang na ano yun I mean, I would expect it kung nasa Amerika ka, pero dito sa Pilipinas, parang di ba nakakahiya? Well, sa ngayon, medyo halos lahat nga ng invitations namin, nire-request na ng couple na... Pera. Which is, for me, parang maganda rin kasi minsan nagkakadoble yung regalo. Or minsan hindi nagagamit na sasayang. And then... So, practical lang. Practical. Tapos minsan, mas madali rin para sa mga magre-regalo kasi imbis na mahihirapan sila mag-isip kung ano yung magugustuhan ng couple. Alam nilang mapupunta sa magandang, kumbaga talagang magagamit ng couple yung niregalo nila. Ayun. So, partner, yan napakadali na kung magpaplano ka. Malapit na ba? Ayun mga nag-iisip na, mga may plano na ngayon, Director Telman, di ba? Ano yung mga tips na may ibibigay nyo sa kanila, Miss Winnie? Okay, so
Para sa negosyo ni Miss Winnie, magkano ho ang kinailangan ninyo na umpisa para maumpisahan yung inyong negosyo na kapital? Actually, nung nagsisimula pa lang kami nung sa mag-asawa kami, yung sa flower business, sa bahay lang kami nagsimula. So actually, mga less than 10,000 pa nga. Kasi yung sa kasal naman ng flowers, ano siya, yung per project. Oo. So nung nakakuha kami ng unang project, yung capital namin na maliit plus yung binayad niya na down payment, yun rin yung ginamit namin na panggawa ng flowers niya. So actually, isa kami dun sa mga nag-start ng maliit at we're proud to say na yun, napalago namin yun. Wow, ang galing. So, Parang partner, inspiration siguro sa mga walang masyadong kapital. Nagsimula talaga kami home base. Oo. So, roll-over lang ng roll-over. Lahat ng kinikita, rini-reinvest ulit. Oo, dapat hindi mo kukunin yung kinita mo para gastusin lahat. Oo. Okay, napakagandang tip niyan, partner. At doon sa mga kakasal, mga nagpaplanong magpakasal, talagang planuhin mabuti, di ba? Kaya nga minsan talagang tumatagal yung planning stage. Para sigurado. Okay. So, pasalamatan natin si Miss Winnie of the Wedding Library. At saan po kayo matatagpuan natin po mga taga-subaybay? Meron kami branches sa SM Mega Mall, sa 5th floor SM Mega Mall. Meron kami rin sa 3rd level building ng SM North EDSA. Tapos meron ring sa SM Mall of Asia sa 2nd floor. At saka sa mga taga Visayas at Mindanao region, meron kami sa SM City Iloilo sa lower ground floor. Okay. Thank you very much, Miss Winnie. Maraming salamat, Director Thelma and Mrs. Thank you so much. Okay, thank you. Una pa lang yan sa ating nakausap, Director Thelma. Meron pang 3 nakakausapin tayo. Eto, talagang mabubusog sila sa impormasyon. Sa aming pagbabalik, mga kaibigan, dyan naman po kayo. Meron na tayong 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back at kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Director Thelma. Yes, at kanina nakausap natin partners, isang owner of Wedding Library, isang directory, wedding portal actually, of suppliers. Ngayon, isa sa importanteng elemento ng kasal ay yung cake, hindi ba? Ay, syempre. Oo. Hindi nawawala ang cake kahit ng gaano kaliit o laki ng isang wedding. Oo. Kasama yun dun sa wedding ceremony, di ba? Yung subuan ng cake. Oo. Malalaman mo kung meron bang yan? Meron alin? din bang kahulugan ang cake sa isang wedding? Basta ang alam ko, yung pinaka malaking subo, malakas daw kumain yun matakaw. Yun lang ba yun? Anyway, ang ating susunod na panauhin partner ay isang eksperto pagdating sa cake. Aba, talaga ha? Oo. So, kausapin na natin, ipakilala natin ang ating susunod na panauhin. Isang
hindi ko alam kung chef siya o baker o how do you call her. Si Miss Jojo Javier of Sweetie Licious Homemade Goodies. Yan. Welcome to the program, Miss Jojo. Good morning po, Miss Telma. Good morning po, Miss Tess. Yes. Paano ba na naging Jojo ang inyong nickname? Girl naman kayo. Actually po kasi nung pregnant po yung mami ko, akala kasi nila boy. Ah! Opo, nung lumabas, girl, nag-isip na lang sila na medyo malapit dun sa Jojo kasi Jojo na talaga yung naisip na name. Ayun. Nung lumabas, naging girl yun. Nag-isip na lang sila na mas malapit dun sa Jojo. Ayun. Yan. So, Actually, sa bagay, po, kilala marami ko naman tunay talaga na- ngayon na pangalan ng lalaki, na pangalan na rin ng babae. Opo, Kumbaga, opo. unisex, di ba? Opo. O, di ba yung artista si Miss Tony Gonzaga? Girl naman siya, pero Tony. Hmm. Oo. Anyway, nalalayo tayo, nalilis tayo sa ating usapan. So, Sweetie Licious Homemade Goodies, is this a bake shop? Opo, homemade po. Ba actually, it's a home base. Home base lang po yung business na into cakes and pastries. Oo. Opo. Paano ka naumpisahan dito sa sa iyong home business na bake shop? Nag-start po ako mag-bake kasi po 2005 pa. Mm-mm. So, nag-start lang po ako mag-bake ng cookies, brownies, at saka simpleng chocolate cake lang po ang alam ko noon na i-bake. Nag-aral ka? Opo, hanggang sa nag-aral na po ako, nag-enhance na po ako kasi parang kailangan ko na mag-enhance ng baking knowledge. So, nag-start po, nag-enroll na rin po ako ng baking Peso Arts course. Mm-mm. Okay. Yung produkto nyo ngayon, Miss Jojo, cake siya. Wedding cake lang ba or any occasion? Hello? Wedding cakes, isa lang sa mga Opo. niya yan. Yes, opo, wedding cake. And what are the prices now of a simple cake? Yung one or two tier? Okay, ang one layer po, nag-start po siya sa 3K po. Meron na po kayong 3,000. Meron na po kayong magandang simpleng wedding cake. Mm-hmm. For 3,000. Mura yan, ha? Opo, one layer po. Maganda na po yun. Pag Oo. gusto niyo po ng 2 layer, 3 layer, pwede din po. Mas medyo matataas lang ng konting presyo. Mm-mm. Usually, ba ano yung mga themes nila pagka how do you, kumbaga, inaano mo sa motif ng wedding? Ay, opo. Lagi po, ang usually ko pong tinatanong kung ano po yung motif nila, ano po yung theme nila, kung meron silang gustong ipa-customize sa kanilang wedding cake. So, usually po, ang gusto lang naman nila simpleng wedding cake na may mga flowers, either edible po yung flower or fresh flower ang pinapalagay. Fresh flowers, pwede Opo. na rin. Opo, nag-try na rin po ako noon nung may fresh flowers. Kaya lang mas hindi siya advisable kasi kailangan po ang fresh flowers nilalagay mismo doon sa event na. Mm-hmm. Opo, not like po yung edible. Pwedeng gawin na day Pero before. meron kaya na sa rin bukasan edible hindi bibili. fresh flowers, Opo. Yung Opo. mga organic farms, I know they sell fresh flowers. Opo, opo. Nakakapili meron po. sila. Oo. Pero dito sa wedding cake ninyo, anong flavor ba yung pinaka mabili? Ay, meron po akong special na flavor doon sa aking wedding cake. Yung po yung tinatawag na cream cheese pound cake. Cream cheese pound cake. Opo. Wow, that sounds fattening. Pero masarap po kahit fattening siya. Sinfully delicious, sabi Opo. nga nila. Okay. So, ako, pinaka-paborito ko doon yung mga partner yung, di ba yung may mga giveaways? Akala ko chocolate cake ang gusto nyo. Hindi. Sa flavor ng cake, ang gusto ko yung carrot walnut. Oh, wow. Masarap Oo, yun, di ba, Jojo? Opo, pwede rin po yung gawing flavor sa wedding cake. Carrot walnut. Carrot walnut. Pero Tapos magkano meron naman silang kaya yung pinapamigay presyo dun niyan? Sa mga abubot, Oh. yun din ang nakalagay, yung mga slices of that. Di ba? Opo, pwede po. Ewan ko, sa dami na napuntahan ko wedding kung ano-ano na. Pero ano ba ngayon ang trends? Meron bang trends din sa mga wedding cakes? Depende po kasi sa nung client kung ano yung trend na nakikita nila na uso. Pero usually po kasi sa wedding cake, yung pinapalagay po nila na design, either pag meron po silang sample na nakikita, pinapagaya lang din po nila. Mm-mm.
Tapos minsan po, actually po, kadalasan po ng nagagawa ko, mga flowers talaga. Edible po na flowers. Ayun. Ano yung size Customized. ng cake, Miss Jojo, na ginagawa nyo? Yung biggest ha? At yung Size. smallest to biggest, tsaka yung price niyan? Ang usually po sa wedding cake, pinaka-small, ang base cake po 10 by 10 10 by 10. by 4 inches in height. 4 inches. Okay. Opo. Ayun. Height Usually- yun ng cake, ha? Po? Height ng cake. Opo, Without height po ng cake. 4 inches ano po yung lagi. tawag doon? Yung couple? Opo, usually po may customized din na topper. Oo, yung topper, correct. That's what you Opo, call it, nilalagay sa topper. ibabaw. Ayun. Yung mga edible Pinakamalaki? din po. I'm sorry? Yung Edible pinakamalaki. din po yun. Pinapa-customize nila. Kunyari, kung medyo hawig nila, magpapadala sila ng pictures, tapos gagawin namin. Mm-mm. Yun Yan, po yung partner, edible. ito yung nakakatuwa kasi hilig niya talaga mag-bake. So, yung hilig niya naging negosyo, di ba? Yun ang importante doon, you enjoy what you're doing, di ba, Jojo? Opo, totoo po yun. So Ang ngayon, hindi niyo po hilig. nagtuturo ka na rin. Opo. So where do you hold your teach-ins, your workshop? Ay, nandito lang po ako kasi meron po akong sariling komisari dito sa sa bahay namin. So, Okay. doon din po ako nagtuturo. Mm-mm. Okay, Yun. maganda yun. Marami kayong tuturuan yan. Ay, opo. Diba? At marami kang negosyo na pwedeng, basta meron kang knowledge of how to bake, pwede mong ituro, pwede kang gumawa ng cake. So maraming negosyo na pwedeng panggalingan, di ba? Opo. Actually Mm-mm. po, ma'am, yung pong mga natuturuan ko, nag-start din po sila mag-business. Oh, yun ang maganda. Opo, nagbebenta na rin po sila. Oo. Ayun. So doesn't that make you feel proud? Ay, opo, super Estudyante proud. mo ay naging ano na rin, teacher Opo. or entrepreneur. Opo. Mhm. Okay. Siguro may sweet tooth si Miss Jojo. Magkano yung wedding cake? Ayos, ang wedding cake po, kunyari, ang pinaka-usually po na standard na ginagawa sa wedding is yung 3-layer. Oo. Aha. 3-layer po, nagko-cost po siya mga around 6,000. 6,000. Mm. Uy, may nagpaplano. O sila, yung mga nakikinig sa Oy, ano ka ba? Denial queen? Hindi. Isama natin sila. Siyempre, hindi lang naman ako, di ba? Oo. Sila. Okay. So, I know si Jojo is also became a judge in a chef competition sa huling IFEX ng DTI. Ay, opo. So, Opo, ano yung opo. naging ano mo doon? Observation or doon sa mga entries? Okay naman po kasi usually food po yung kanila cooking competition. So, okay naman po kasi parang nakikita ko yung talaga yung passion nila sa cooking. Oo. Parang passion ko rin sa baking, parang ganun po. Makikita mo yung talagang gusto nilang ginagawa nila kahit alam nilang hindi pwedeng matalo, pwedeng manalo, ganyan. So, charge it all to experience. Opo. Pero, ikaw, what is the bestseller dyan sa iyong Sweetilicious homemade goodies? Ano po, cheesecake po. Ang cheesecake po. Cheesecake! Opo. New York cheesecake? Pa? Ang favorite ko sa cheesecake flavors, New York cheesecake. Masarap po yung cheesecake ko kasi po baked po siya. Bake! Bini-bake. Opo. Ayun, But okay. baked chocolate cheesecake. Try nyo yun, Director Telma. Masarap daw. Opo. Ilang calories yon? Konti lang po. Konti lang. Ay, alam mo ba, partner, tsaka Jojo, sabi nila, do not trust a chef who is thin. Ay, opo. Hindi ko So, kanina kung paniwala. chef mo daw ay payat, baka hindi nagluluto yun kasi hindi marunong tumikim. Okay. Baka naman maswerte siya at yung kanyang metabolism maganda yung di ba? Mabilis yung Takbo. kanyang metabolism. Oo. Okay. So, for your business, Jojo, how much did you need to put up as capital? Actually po, hindi po talaga yung talagang put up ng capital. Yung ang nangyari po sa akin, yung pumapasok na kita, nilalabas ko rin, pinafund ko sa pangbili ng gamit, yung ganun po. Ayun. Pinahikot ko lang siya. Din. Hanggang sa nakapagpagawa po ako ng komisari. Ganun lang po, hindi ko siya ginagalaw. Ang ginagawa ko, iniipon ko siya. Pangbalik din sa business para lumago. Ayun. Nakakatuwa naman. Opo.
So, for this year, itong June, marami ka na bang orders for mga weddings? Meron na rin po, opo. Kasi kasabay din po kasi nagka-class din po ako eh. So, hati yung yung time. Ayun. Kasi nagtuturo din po ako. Okay, so para dun sa interesado nating mga tagapakinig, saan ka pwedeng mahanap? Saan ka pwedeng makontak? Sige po. Ang Sweet Delicious Homemade Goodies po, nandito lang po kami sa Taytay Rizal. Ang contact number ko po ay 0917-599-7143. At syempre, nasa ano ka rin, Facebook, I'm sure. Opo, may Facebook account din po. Yun din po yung name, Sweet Delicious Homemade Goodies. Okay. Thank you very much, Jojo. Thank you po, Miss Telma. Thank you po, Miss Tess. Thank you rin po. At sana marami pa ang makakagat ng inyong cake. Ayan, good luck. Salamat po. Have a good weekend. Yan po mga kaibigan, si Miss Jojo Javier ng Sweet Delicious Homemade Goodies. Nagkatid sa atin ng 42 minutes after 8. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong Akop schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, Akop o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Savings all my love for you. Tuloy-tuloy pa rin po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Director Telma. Puno talaga tayo ngayong umaga. Wala na tayong oras magpaligoy-ligoy pa. Oo nga. So, agad-agad kausapin na natin ang ating susunod na panauhin. At ito is walang iba kundi si Mr. Michael Gumapak, proprietor of Habitat Bohol. What is Habitat Bohol? Let's ask Michael. Good morning and welcome to the program. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Nasa Bohol ho ba kayo? Opo, nandito po ako sa Habitat Bohol ngayon po. Wow, magandang lugar Kamusta ang po ang Bohol. panahon dyan? Kamusta naman ang panahon dyan, Mr. Gumapak? Medyo makulimlim na konti pero may araw po. Ay, sarap. Oo, marami bang turista ngayon dyan kahit na pasukan na? Meron po pagka limbawa pagka ngayong pasukan po kasi yung turista seasonal yan. Ngayon season ng mga Korean po, marami pong mga Koreano po ngayon. Ah, talaga? Opo. So hindi lang pala sila sa Boracay, nasa Bohol na rin sila. Opo. Yung Habitat Bohol, ito yung butterfly conservation area doon sa Bohol, 'di ba? Kasi Director Telma, meron ding pamahiin sa kasal. Hindi lang kalapati yung pinapalipad, maging butterfly. Ganun ba? Di ba yung butterfly parang ano lang yan sa mga patay? Ha? Sa funeral, alam ko butterfly ang release nila. Pero first time ko makarinig na sa weddings. Kasi nga usually ang pinapaano dyan yung kalapate, di ba? Pinapalipad. Oo, kalapati eh. Yung couple, yung isang pares ng kalapate, di ba? Oo. Pero dito sa butterfly, itong sa mga paru-paro, kailan pa ba ho nag-umpisa itong butterfly release na ito sa mga kasal? Yung butterfly release po, actually, yan ay tradisyon ng mga Indian po, Indian-American tradition. Ayun.
Opo. So, native Indian American. Yes po. Doon Oo. nagsimula yung ganung pamahiin about sa butterfly po. Oo. So, imbis na confetti, butterfly. Yes po. Ayun. At ano daw ibig sabihin nun? Ayon sa kasi pwede ka rong magbulong sa butterfly na tahimik. Kasi yung butterfly pag lumipad tahimik, tapos tahimik din na dinadala yung wish mo sa Panginoon. Ay, ganon. Isang pares ba ng butterfly yung pinalilipad? Ay hindi po, maramihan po. Kasi pag dalawa hindi masyadong maganda tingnan. So Hindi kailangan masyadong marami po. maririnig ang bulong. Oo, Kailangan dalawa, marami. Usually mga ilang butterflies yung release. yung mabenta po sa amin yung 35 mix butterfly po. 35 mix. Ano yun? Mga monarch butterflies? Actually wala tayong meron tayong monarch sa Pilipinas pero maliit lang. Yung mga common na species lang po na meron tayo dito. Mix po 'yon, mga lahat ng species po, lahat ng kulay nandoon. Ayun. So, kakaiba. Maganda siguro to kung mga outdoor weddings lang. Actually, yun yung namin ma'am, bawal mag-release ng butterfly sa loob ng reception Simbahan. or sa simbahan. So may po kami na bawal po talagang mag-release sa loob. So yung ginagawa po namin, nag-release sa open garden po. Ayun. Okay. So, ano yan? Sa reception na yan, sir? Opo. Depende po sa depende sa wedding coordinator kung saan i-release. Pero ang importante open Sa area po open siya space. para talagang nakakalipad yung butterfly na maayos. Oo. Teka muna, yung mga, Director Talma, yung kaya mga kasal na ginamitan ng butterfly, lalong tumibay yung pagsasama na mag-asawa? Meron kaya silang kakilala na ganon? Yung naranasan talaga? Tumibay ang pagsasama? Oo. Sinwerte ba yung kanilang Ikaw naman nagpapaniwala. Oo. Mr. Michael, ano yung kwento sa inyo ng mga nagpakasal na Lahat po naman may ang nag-order sa butterfly, amin, oh. mga siguro may isa pang pares na naghiwalay. meron wala pa Iisa po. pa lang. Iisa pa lang pares na naghiwalay sa dami ng kanilang narilisan. Anyway, yung pong Habitat Bohol, gaano kalaki po yung inyong butterfly conservation area dyan? Yung buong lugar po namin is 3 hectares. 3 Tapos hectares? Opo, 1/3 po nung 3 hectares, yun yung pwede kayong pumunta rito. Meron kami enclosures, tapos with the open garden, makikita mo yung butterfly na malayang lumilipad sa garden namin. Besides doon, yung close encounter sa butterfly sa aming enclosures po. Ay, ang ganda! Oo. Pero sa pag-aalaga niyan, anong halaman kaya yung gusto ng mga butterflies? Oo. Yung pagka butterfly na po siya, yung adult na po talaga, ang gusto po niya nectar po. Nectar? Parang bubuyog? Parang ganun po. Meron kaming tinatanim dito na pinaka-common na halaman, na parang damo lang ito sa paligid. Yung lantana, kamara po. Lantan. Ay, alam ko yan. Yung iba-ibang kulay na maliliit, yung bulaklak. So marami po siyang nectar. Yung palang gusto nilang mga butterflies, yung lantana. Pagka adult na po siya, pero pagka caterpillar po siya, ma'am, meron po siyang specific na dahon na kinakain. So kung ano gusto pong mo, dahon yun? Depende po sa species, ma'am, kasi yun yung tinatawag na host plant po, ma'am eh. Oo. So pag wala kang host plant, hindi mo pwedeng alagaan yung butterfly sa garden mo. So, isa yun sa paraan na para magparami ka ng butterfly, kailangan alam mo yung host plant at the same time. Oo. So, dyan sa inyong habitat, ano yung host plant ninyo? Meron kaming, marami. Meron kaming 25 species na inaalagaan. Oo. So, may plano pa kaming paramihin to. Sa ngayon, meron kaming 23 varieties of host plants para sa butterfly. Ayun. O, dun sa mga nakikinig sa atin na gustong ganyan, yung kanilang maging negosyo, ano ba yung feeling na nasa piling kayo ng butterfly? What's Mr. the Michael? feeling? Hindi ba nakakaano yan yung maluwag sa, ano yung tawag mo, pakiramdam? Oo, pagka halimbawa, nag-iisa kayo sa garden tapos wala kayong makausap, may biglang dumaan na butterfly na marami. So, yung parang nare-relax yung isipan sa damdamin niyo po. Correct. Iba merong partner yung kasabihan
stop and smell the flowers. Kasi araw-araw, lagi kang busy. You're in the grind, di ba? So, you should stop and smell the flowers, ika nga. Yun. Eh, kung walang butterfly, walang flower. Oo nga. Dapat Kasi sila yung alagaan ng tumutulong butterfly. to pollinate, hindi ho ba? Opo, isa sila sa mga pollinators po. Oo. So, yung pong gusto mag-order o mag-umpisa ng isang butterfly farm, kumbaga, pwede ho sila mag-order sa inyo. Pwede po. Magkano naman ho ang bayad? Pwede po silang pumunta rito kasi may pagkahalimbawa pumunta kayo dito sa aming garden, pag pumasok kayo sa aming enclosure, meron po kaming guided tour po siya. Oo. So, kung makikinig ka lang sa guide, so malalaman mo paano talaga mag-breed ng butterfly. Lahat ng informations po para mag-breeding, binibigay po namin sa mga pumupunta rito. I see. Saan ho ba matatagpuan yung Habitat Bohol? Sa Poblacion Sur, Bilar, sa Bilar Bohol po ito, ma'am. Bilar? Opo. Malapit po ito sa Sukulit Hills. Ano pa spelling nun? B-I-L-E-R. Ayun, Bilar. Opo. So, bayan ng Bilar Opo. sa Bohol. Opo. Ayun, partner. Mag-organize na tayo ng tour. Ayun. At doon sa mga gusto mag-organize ng wedding na gusto nila magkaroon ng butterflies for release, tawagan lang siya, di ba? O puntahan. Opo. Diyan sa Bohol. Maraming salamat po, Mr. Michael Gumapak. You're welcome po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. rin po. Ayan, meron na tayong 53 minutes after 8, 7 minutes pa bago mag 9 o'clock. At para sa ating panghuling segmento na po, Isang linggong pag-ibig. ito ay isa pang okasyon, Director Telma, na dapat pakaabangan din ng ating mga listeners, di ba? Yes, that's right. Bagong-bago ito sa DTI. At ito ay ang tinatawag nating Dreamland World of Decor. Celebrate, Decorate Philippines. So June 26 na po ito mag-uumpisa at para po ipaliwanag sa atin kung ano ito, kausapin natin si Director Rodora Leaño ng DTI, Bureau of Domestic Trade Promotion. Ayan, maya-maya makakasama natin si Director Leaño. In the meantime, para sa iba pang mga events this month of June, ano pa yung nakalinya? Teka, papaliwanag ko muna kung wala pa si Director Dodin. Yung Dreamland ito, part ito nung Sikat Pinoy trade fairs. Kung matatandaan mo, di ba, plinag natin kamakailan yung Sikat Pinoy Fashion, tsaka yung Sikat Pinoy mga pagkaing Pilipino na piling-pili. Ayun. So ito, kasi ang utos sa amin ay sa DTI, create more events na pwedeng salihan ng ating mga MSMEs. Okay. So ito yung isang dagdag na event. So ito yun, yung Dreamland World of Decor. There are 21 SME exhibitors at yung parang ano to prelude na dun sa ating Christmas. Oo, kasi yung mga buyers usually pagka bumibili sila ng mga for Christmas, many months ahead para maka-place sila ng orders. So meron dyan mga Christmas lights, mga ganun kasama na rin yun. Hindi lang basta-bastang Christmas lights, mga Christmas decors, partner. Ayun. Okay, So yung samut-sari. magagandang mga parol, yung mga ganyan. Ayan. Or yung magagandang mga Belen. So yan. Kung ano-ano. So Dreamland ang theme ng itong trade fair na ito. Sa PTTC lobby, yun nga pala, nakakalimutan natin. PTTC, Philippine Trade Training Center lobby. Diyan po yan sa corner of Buendia. Puyat Avenue. Nasanay sa Buendia. Maliligaw sila niyan. Oo nga, Buendia at saka, ano ba to? Rojas Boulevard and Senator Puyat Avenue. Yan. Admission is free, so punta na po kayo. So this trade event is organized by DTI, Bureau of Domestic Trade Promotions, at ang CDPAP. Yan po yung Decor Association naman ng Pilipinas. Ayan. Okay, Director Telma, mukhang hindi na natin makakausap si Director Rodora Leaño. Okay. Anyway, mention nyo na yung mga dapat nilang maalalang detalye tungkol dyan, diba? So,
Correct. Dako tayo sa iba pa mga events this month of June. Naku, marami pa tayong ibang aabangan this month of June. Ngayon ay 20 na partner. So, meron tayo sa Ilocos Norte, DTI Region 1, yung training on souvenirs, pasalubong making, using budak as raw material. Ano ba itong budak? Hindi ko alam kung ano itong budak na to. Budak? Oo, budak. Anya ti Narinig budak. yung budak na yan. Anya. Haamawatan ti budak. Oh. Tapos, meron pa tayong SME Roving Academy. Last day na po bukas, dyan po sa North Cotabato, sa Center Ninoy Aquino, Bagong Bayan. And then, meron tayo sa Parada ng Lechon, partner. Parada na lechon, ba? Oo, Masarap yan. festival, Balayan, Batangas. Mm. Abangan po ninyo, June 24. Ano pa Okay. ba? Marami pang iba. Para po sa mga detalye ay pumunta lamang kayo sa website ng Department of Trade and Industry. At makikita ninyo lahat. Lahat ng dapat makita. Pati yung hindi po dapat makita, makikita mo. Partner! Ang Ayan, dami it's natin time to say natutunan goodbye, ngayong no? umaga, hindi ba? Ha? Ang dami natin natutunan ngayong umaga. Oo naman. At Pero yung syempre, common ito, denominator, yung ginagawa nila, yung tip nila sa ating mga tagapakinig, hindi mo napansin, yung una nating panauhin, sabi, rinoroll yung kanilang kita para lumaki yung negosyo. Pati Yes. si Jojo, yung Sweetilicious, ginagamit niya yung kita to reinvest in the business. Siyempre, bukod dun sa passion, di ba? Correct. So, yun yung dapat na gawin ng ating mga gustong mag-put up ng negosyo. Sa taong ito, pwede pa, di ba? O kung hindi naman, next year na. Pero dapat planado po yan. Oo, you have half the year to plan for your business next year. Partner, Yes. tapos na yung isang semester. Oo nga, Ng ganyan 2014, kabilis. napakabilis. So, magplano ka na, ha? Correct. Okay. For now, baka maputi ang mga mata ng ating mga tagapakinig pag ikaw ang inantay. Magpapaalam na tayo. Kaya nga sabi ko, wag yun na hintayin eh. Darating din yun. O, sige, paalam na tayo. Okay, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. Ako po naman si Tess Ramirez. At maraming salamat din sa lahat ng aming mga nakaagapay. Thank you kay Marela and Marjorie. Sa technical side, maraming salamat kay Engineer Rene Itable at sa DWBR engineer natin si Mr. June Palada. At ang susunod na edisyon ng Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless.